So magsimula po tayo ng ating pag-uusap, no? And siya nga pala, tayo po ay magkakaroon ng pag-uusap, no? Kahit na hindi kayo sumasagot agad, no? At virtually, magkakasama pa tayo sa loob ng 5 Miyerkules na ito ng buwan ng Hunyo, no? Kaya kung may mga tanong kayo nakahanda na, tingnan muna natin, baka naman masasagot sa mga ibang episodes natin, okay? Pero sa ngayon po ay bago pong lahat at bilang simulain sa lahat ng ating gawain ito, ay nais ko lamang po na may pipindutin lang ako pero ayaw niya. Okay. Let us have this Bible verse as our refuge, no? From Ephesians 6:16. In all circumstances, hold faith as a shield to quench all the flaming arrows of the evil one. Okay? Ephesians 6:16. Hold faith as our shield. Kaya ngayon pa lang, gusto na sabihin sa inyo ng Diyos, huwag kayong matakot. No? Yung pananampalataya mo, magiging pananggalang mo. Ano pa man ang pinagdadaanan mo ngayon, baka ngayon may gumagambala na sa'yo, huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Mas makapangyarihan ng Diyos. Okay? So my dear friends, for this first episode, okay, sa unang pagkakataong ito, I'd like us to speak about spiritual warfare. Okay? And I consider spiritual warfare as a lifetime battle against the evil one. Lifetime. Hanggat humihinga ka, kapatid, hanggat nabubuhay ka, talaga may pakikibaka, may pakipagtunggali laban sa masama, sa masamang spirito, sa kasamaan. No? It's a continuous struggle. Kasi buhay pa tayo. Nandito tayo sa mundong ito. Kaya wag natin sabihin, graduate na ako dyan sa spiritual warfare niya. No. Hanggat nabubuhay, walang gagraduate dyan. Okay? It's a continuous battle. At itong hindi naiunawaan ng marami. Kaya itong bibigyan linaw natin ngayon. Gayong ating pinagdiriwang ang mahabang panahon ng Kristyanismo sa ating bayan. And so, for this month of June, okay, I'm not really to speak about spiritual warfare only. Pero sana pagkatapos po nito, we will be more aware of the power of God and His love for all of us. Yun naman po talaga yun eh. Kumbaga front lang yung spiritual warfare. Pero sa isang nananalig at nananampalataya, mas makikita niya na, kapangyarihan ng Diyos pala ang mahalaga. Okay? At kung gaano ako kamahal ng Diyos. Yan po lagi nating babalik-balikan. May nagaganap man sa buhay mo, may nangyayari man sa'yo, lagi mo isipin, hindi, mas malakas ang Diyos dyan. Hindi, mahal ako ng Diyos. May awa ang Diyos palagi. Okay? So, we will be answering 5 important questions. Kaya po hahatiin ito sa 5 Miyerkules sa buwan ng Hunyo. Okay? And to give you an idea of what we will discuss every Wednesday, no? Isang mabilis lang po, no? Ngayon po, sino ang kalaban? Ano ang kalaban? Okay? Para po ma-preempt na natin ang kaunti yung mga tanong, pero para mas kasabikan nyo rin. Sa susunod pong Miyerkules, ano yung attack strategy ng kalaban na ito? Sisiwalat natin kung paano sila umaatake sa atin. Nasa gayon, ma-realize natin, ito na yung sinasabi ni Father. Ito na ang sinasabi ng simbahan. Okay? Pangatlo, paano may mga nakapasok? Sino nagpapasok? Bakit may mga ganito sa buhay ko? Okay? Pero mahalaga yung 2 huling episodes. Sino ang ating kakampi? Who are our comrades fighting with and for us? Mahalaga naman na kung malalaman natin ang kalaban, maganda malaman mo rin na may kakampi ka. Okay? Pero sa huli mga kapatid, para sa ito ang pinakamahalaga, we have to win. How can we triumph over the enemy? No? Kaya abangan nyo po lahat ito. No? Pero itong pinakahuli, ito po ang magbibigay sa atin ng kumpiyansa sa kalaban. No? Magiging liyamado tayo dapat sa lahat ng pagkakataon. Huwag tayong papadehado kasi malakas ang kakampi natin. Okay? So if you are ready, I am ready, everyone is ready, I believe. Okay? So who or what
is the enemy. Sabi, warfare. May kalaban. Okay? Wala namang warfare na walang kalaban. Okay? At sana, tayo yung bida. Ha? May kontrabida sa buhay, mga kapatid. Now, the enemy is known by many names. Alam natin yan. The most popular are, first, the devil. Huh? Oh, devil. Okay? And we also learned that it is called an evil spirit. No? Ito yung mga simple. Ito yung mga simpleng katawagan. Okay? Sometimes you call it the demon. Okay? Alam niyo po, sa karanasan ko po bilang exorcist, kapag kami po ay nag-exercise, pati po yung pronunciation namin, pinapakinggan ng demonyo. No? At pag nagkamali kami ng pronunciation, hihiyain kami sa mga tao. Sasabihan kami ng iba't ibang mga vulgar words para lang kami ipahiya. No? Ganun. Kaya, pronunciation lang, di mo alam. Di ka marunong mag-Latin. Okay? Kaya ka rin, practicein nyo rin, ano? Kasi minsan, baka magsaano ka, I cast you out, devil. Devil po yan, devil. No? Get out of here, demon. No. Demon. Okay? So, and the evil one, just like in our title. Okay? Spiritual warfare, a lifetime battle against the evil one. Okay? And in some translations of the Bible, the English Bible, no, the ending of Our Father, some use evil one instead of deliver us from evil. Sometimes it's used the evil one. Okay? Pero may isang katawagan ang simbahang Katolika, commentaries, some of the theologians, no? Kung yung titinan yung larawan, okay, siguro may idea po kayo, no? Kung ano yung nakikita nyo ngayon. They are fallen angels. Wow! Angels pala sila. Yes. The enemy was once an angel. A good angel created by God. Okay? Fallen angels. Kaya kapatid, pinapaalala ko sa iyo ngayon, ha? Ito, pakinggan mo sasabihin ko, ha? Kapag merong nagsabi sa iyo, alam mo, hulog ka ng langit, abay, linawin mo. Ha? Lilinawin mo. Kung ano yung ibig sabihin niyang hulog ka ng langit. Ang magandang connotation yon, you are a blessing from God. Pero baka may iba siyang tinutukoy. Fallen angel ka pala. Lumagpak galing sa langit. Okay? Kaya wag na ko kayong papayag agad-agad na sabihing hulog ka ng langit, pakilinaw mo nga. Kasi ang mga demonyo hulog din. Galing sa langit. Okay? In this photo, we all know the Bible, right? Or not all really, but karamihan po sa atin. Okay? And this photo tells us of the gospel of Jesus being tempted by the demon. Okay? Kaya ho, kung tayo po ay tinutokso ng diablo, ito'y dahil sa ang ating Panginoong Hesus, ang ulo ng simbahan, ay talagang minsan na ring nakaranas ng panunokso ng diablo. Kaya, okay lang na wala tayong ligtas. Okay? We are in a good company. Because our Lord Jesus was tempted. And it was said, no? Hindi ko pa masyado nabilang. Pero sa isang nabasa ko, 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. Maraming pagkakataon na nilapitan siya ng demonyo. O kaya mga inaalihan ng demonyo. Sinasalubong siya ng mga taong possessed. No? And 11 times, Jesus took the devil seriously in the Bible. And we know the story, no? That even Mary Magdalene, si Maria Magdalena, no? Jesus cast out 7 devils from Mary Magdalene. Okay? Kaya siniseryoso ni Jesus ang kalaban na ito. Okay? Ngayon, kung hindi ka pa rin naniniwala, well, of course, we know this man. Okay? Saint Padre Pio. Ayan, kilala niyo yan. Oh, tama. Saint Gemma Galgani. Nakasulat kasi, kaya alam nyo. Okay? And of course, the patron saint of my parish, Saint John Mary Vianney. Bakit ko po pinapakita mga larawan nila? Hindi lang po si Jesus ang nilabanan
Hindi lang po si Jesus ang nilapitan, hindi lang po si Jesus ang ginambala ng ating kalaban. The saints were tormented by the devil. Okay? These saints were tormented by the devil. Kung babasahin niyo po ang kanilang mga storya, talagang makikita niyo, wow, talagang nakikita nila, nararamdaman nila. Yung iba sinasaktan pa, like Gemma Galgani, no? Saint John Mary Vianney, kahit na siya ginagambala, talagang hindi natakot yan. Alam nyo, isang magandang kwento nga niya na nung si John Vianney ay natutulog sa kanyang kwarto, bumaba siya kasi may naririnig siya. Pagtingin niya sa kitchen niya, nandun ang demonyo, nakita niya. Alam mo sabi niya? Ikaw lang pala. Makyat, natulog uli. Sabihin, ikaw lang pala. Ang mamang yan, napakatindi ng pananampalataya. Ikaw lang pala. At anong dahilan kung bakit siya ginagambala? Well, you know the story of Saint John Mary Vianney. He was snatching so many souls from the devil sapagkat sa kanyang pagpapakumpisal ng 16 na oras araw-araw. Okay? Padre Pio, no? Nag-disguise pa bilang superior niya ng demonyo, no? Okay? So, the saints were tormented by the devil. Tanong, naniniwala ka na ba sa demonyo? Naniniwala ka na ba na may kalaban? Okay, kung hindi pa sapat yan, ito pa. Tingnan natin. Okay? Well, this man, okay? We all love him. No? He visited our country twice, right? And he once said, okay, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Wow, bigat nun, ha? Saint John Paul II speaking to us. If you still do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Hindi pwede sabihin na, well, I believe in the gospel of Jesus. But it cannot be selective. Hindi pwede sabihin, ito lang naman pinaniniwalaan ko eh. Pero yung mga demonyo dyan, katang-isip lang yan. Oh, that's dangerous. Okay? Naging Kristiyano tayo, 500 years na natin sineselebrate. Dapat yung mga paniniwalang Kristiyano at Katoliko ay sinasariwa na rin natin ngayon. At kung nakaligtaan man natin, binabalik natin ngayon. Okay? This is one of them. The belief of the Catholic Church in the devil. Okay. Kilala niyo ba ito? Ako rin, hindi ko kilala. Hindi pa, kilala ko yan. Okay? Hindi ko pa siya na-meet, no? But, Father Gabriel Amorth was the exorcist or the chief exorcist of the Vatican for so many years. And it is said, that he was able to cast or to exorcise almost or close to 100,000 exorcisms. No? He was able to do close to 100,000 exorcisms, including homes and people. No? Now, he was once asked, Father Gabriel, what do you think is the success of the devil? Okay? Ano daw yung tagumpay ng diablo? Okay? Ito po yung sagot niya. From Father Amorth. Sabi niya, to succeed in making people believe that he doesn't exist. Lalim, no? Yan ang gusto ng demonyo. Napapaniwalain tayong mga tao na hindi siya umiiral. Na hindi siya totoo. Na siya'y joke lamang. Na siya'y kathang-isip lamang. Okay? That's the success of the devil. Until today, until the modern time, ito pa rin ang gustong sabihin ng demonyo, hindi siya totoo. Pero syempre, hindi siya bubulong. Hindi siya magsasalita lagi. Kasi pag narinig mo, maniniwala ka kaagad. Pero sa mga pamamaraan na talagang maniniwala kang hindi siya umiiral. So I hope by now, you must have realized that what we are speaking here, or what we are telling you about is something of a truth in the faith.
that the devil is real. Okay? So, sige nga, with conviction, baka pwede nyo sabihin sa sarili nyo lang, the devil is real. Again, the devil is real. And for the last time, the devil is real. Totoo ka. Ha? If you believe in God, then you have to believe in the devil. Okay? Now, ako ba'y nananakot? Hindi po. Nagsasabi lang ako ng isang katotohanan para maging aware po tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Pinapakilala ko pa lang po ang kalaban. Baka hindi pa kilala ng iba eh. Tingin ka pa sa paligid mo. Baka yung katabi mo, kalaban. Okay? Pero wag naman sana, no? Sana tao ang katabi mo. Okay? So, this is the truth. The devil is real. Now, since we are Catholics, we are celebrating Christianity, why not learn also from the church teaching? Okay? If you can read on your monitors or screens, the devil and the other demons were created naturally good by God. But they became evil by their own free choice. So, tandaan po natin yun, ha? Wala naman hong nilikha ang Diyos na masama eh. Lahat ho ng nilikha ng Diyos mabuti. Tandaan po natin yan. Okay? Kaya nga, di ba, if we go back to Genesis, count, shall we say, 7 times? Or, di ba sinasabi niya ron, and he saw that it was good. Okay? Mabuti ang nilikha lahat ng Diyos. Maniwala ka. No? Oh, exercise ulit. Tingnan mo yung katabi mo. Tumingin ka sa harap mo. Kung may tao ka nakikita, sa maniwala ka sa hindi, mabuti yan. Mabuti yan. Dati. Pero sana hanggang ngayon. Kasi nilikha ng Diyos yan eh. Okay? Kasi nilikha ng Diyos. Ganon din po ang mga nilikhang mga anghel. They were naturally good, created by God. But how did they become evil? Of course, sabi nga, by their own free choice. Alam nyo, mahalaga po yung words na yun, ano? Own free choice. It was not God who chose for them. They made it their own free choice. Okay? Ano pa? Satan and the other demons were at first good angels, created by God before the creation of the human race. Okay? Sabi dito, pinangalanan na natin. No? May isang diablo o demonyo, Satan, and the other demons at first were good angels, as we have said. Now, what is the root of the fall of the angelic hosts? Okay? Alam niyo po, dun sa mga bossing ko sa exorcism, like, shout out no, kila Father Josie's, Father Winston, okay? Yung mga, I believe, TV Maria and maybe you, our dear viewers, would have preferred that my more knowledgeable mentors and more experienced mentors, and shall I say, holier mentors. Oh, I will not say holier, kasi baka ibig sabihin, holy din ako eh. My holy mentors, okay, would be speaking here to you, no? And siguro dahil pandemic, iba sa kanila hindi available, no? Kaya, kailangan ako muna ang pagtiyagaan po ninyo, no? Pero, iba naman po rito sa kanila ko rin ay natututunan dahil sa kanilang pitagan din ng pag-aralan. And one of the things I've learned and they taught me was that the root of the fall of the angelic hosts, first is the refusal of incarnation. Alam niyo yung incarnation? Masarap po sa champurado yun eh. Ay, hindi po yan. Mali. Incarnation, the Word was made flesh. Remember? God becoming man, okay? Taking human flesh. Okay, incarnation. Pagpasok sa laman, incarnation. Okay? At para sa kanila, para bagang, bakit ka magkakatawang tao? Ba't di ka tumulad sa aming anghel? Parang ganun reflection dun eh. Parang hindi yata maganda na kayo magkakatawang tao. Okay? Parang mas mahal mo pa yung mga taong yan. Bakit hindi ka maging anghel? Oh, you see? Okay, incarnation. Pero ito, merong isang dahilan pa. Okay? Look at this. Mary as queen of angels and mankind. Okay? Alam niyo po,
sa ating pong pag-aaral, alam natin na may isa pang diablo na si Lucifer, no? Lucifer. Sa totoo lang, ganda po ng pangalan niya, no? Lucifer, bearer of light. Lucy, o light, then fair, to bear light, no? Ganda-ganda sana, no? Pero huwag niyo hong isipin na Lucifer and it's against God. No, no match po 'yun. Pangit yung match up, no? Hindi ho pwede, no? It's not about God who is the creator and Lucifer as the creature. No. Hindi ho match 'yun. Pero kung ating po pagninilayan, sino ba talaga yung opposite ni Lucifer? At sino yung kanyang talagang kabaliktaran? It's Mary, the Blessed Mother. Why? Kasi Lucifer, because of pride and disobedience, he became a fallen angel. But the Blessed Mother, because of her humility and obedience, no? He was assumed into heaven. Okay? At siya'y naging reyna ng langit at lupa. Kaya yun po yung kabaliktaran. Kung may paglalabanin kayo, yung dalawa. Okay? Kaya po si Maria, dahil hindi matanggap ng mga anghel na ito na naghimagsik sa Diyos, na siya'y magiging reyna ng langit at lupa. Okay? It costed them to rebel against God. Okay? So, tandaan niyo po yun, ha? No? Gandang pagnilayan din, ano? Kaya ho si Mary, banggitin mo lang yung pangalan niya sa mga jablong to. Nako! Talaga namang they will tremble in fear at the name of the Blessed Mother. Okay? So having said that, yung kanilang refusal sa pagkakatawang tao ng Diyos, okay? Refusal to make Mary as the queen. So, ano kaya yung mga naging kasalanan nila, yung mga unang kasalanan nila? Well, of course, one of them will be envy, no? Inggit. Alam nyo, matindi talaga itong inggit eh. Okay? Bakit? Kasi, if you know the 7 capital sins, pag nilayan po ninyo, envy lamang ang tanging kasalanan na hindi ka makararamdam ng kahit sandaling kaligayahan. The other 6, there's a sense of temporary gladness or happiness, no? Pero envy, wala talaga eh. Well, sabihin nga natin, greed, di ba? Sabihin natin yung iba, greed, well, kapag nakuha mo na yung talagang gustong-gusto mo, kahit na marami kang bagay, pero meron ka pa rin gusto makakamtan, di ba? There's a sense of satisfaction kahit papaano, temporary, di ba? O lust, of course, di ba? Sense of temporary satisfaction to gluttony, aba, sarap kumain eh, no? At pag nasosobra na, minsan di mo naman alam eh. But there's a sense of satisfaction. And even in anger, sometimes there's a sense of temporary satisfaction na pag nailabas mo na yung galit mo, ayan, napagalitan na kita, nakaisa na ako. But envy? No. There's no sense of temporary satisfaction or happiness. As a matter of fact, it is defined as sorrow over the blessings of other people. Kita mo naman yun? How wicked envy is. Okay? Kaya yun ang naramdaman ng mga fallen angels na ito. Yung matinding inggit. Kaya nga mga kapatid, no? Tandaan niyo to, ha? Kapag may naninira sa inyo, may mga nagsasabing hindi maganda, may mga bagay-bagay na they bear false witness against you, the root is envy. Kasi wala namang maninirang tao na hindi naiinggit eh. Pansinin ninyo. Pagnilayan po ninyo. It's always about envy. Okay? Pride. No? Yabang. Okay? Mas mataas ako dyan eh. Taas ako kay Maria eh. Bakit ko siya sasambahin bilang reyna? Di na, uy. Okay? And of course, hatred against God. Diba? Hatred. Kaya, ano nangyari? Ay, sorry lumampas yung N. Hindi po na, The fall of the angels led to rebellion. Ay, binasa ko lang ho, no? Led to rebellion. Okay?
So, in a nutshell or in short, ano na ngayon ang purpose ng mga fallen angels na ito? Bakit sila nandito? Bakit sila kalaban? Ano bang gusto nilang gawin? Okay? Ito po magandang malaman po natin maintindihan. What is the purpose of the fallen angels? Why don't they go where they belong? Why are they staying beside, near, inside us? Okay? Pero magtatanong muna ako. Kung galit sila sa Diyos, kaya nilang gantihan ang Diyos? Palagay ko hindi, ano? Hindi nila kaya. Kaya kanino sila pupunta para makaganti sa Diyos? Sa mga mahal ng Diyos. So, first, the purpose of the fallen angels, to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Bigat, no? In rebelling against God. Na mas marami pang magalit sa Diyos, tumalikod sa Diyos, maghimagsik sa Diyos. Second, hindi lang yon, at ito masaklap, and in the end, drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Alam na nila kung saan sila pupunta. But until that time, they want to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. So, hindi ko man kayo nakikita, taas ang kamay na gustong mapasama sa kanila. Ay, nagtaas ako ng kamay. Hindi ho ako. Hindi po, ano? Sana wala nagtaas ng kamay dyan, ha? Balita ko mainit sa impyerno. Kung naiinitan ka ngayon, hindi ko alam kung ilang times yan. Kaya wag po. Sana lang tayo magkita-kita sa langit. Kaya ho tayo nag-aaral upang hindi maisakatuparan ang pakay ng mga anghel na ito na nahulog mula sa langit. But as a consolation, my dear friends, consolation prize, ha? Fallen angels don't increase in number because they can't reproduce themselves. Kaya ho yung mga napapanood ninyo na ni-rape daw ng kapre habang natutulog yung dalaga at nanganak, hindi ho totoo yun. Okay? They cannot reproduce themselves. Okay? Kaya yung sasabihin, uy, anak ng diablo yan, bakit ni-rape yung ano niyan eh, nung natutulog ng kapre? Okay, hindi ho totoo yun. Pelikula lang po yun. Okay? Fallen angels don't have unlimited powers. Diba good news yun? Prepaid lang pala kayo. Hindi pala kayo only. Okay? Kaya meron limitasyon ang kanilang kapangyarihan. No? Maaaring mas makapangyarihan sila sa ating tao, sa iba't ibang pagkakataon o sa ibang larangan, pero hindi laban sa Diyos. They don't have unlimited powers. Fallen angels are not equal in might to the good God who is eternal, all-powerful, and all-knowing. Yan, ha? Gagalit ng demonyo ngayon. Nilalabas natin yung weaknesses nila. Okay? Kaya sulat nyo, balikan ninyo ang video na ito. They're not equal in might to the good God. Because God is eternal, almighty, and omniscient, omnipotent, no? Kung anong pa gustong itawag doon. Okay? Isa pa, fallen angels are mere creatures. That's what I'm saying a while ago. And in the end, no match for God, their creator and judge. Nakita nyo mga kapatid? Siwalat natin yung kahinaan nila. Mga nilikha lang din sila. Maaaring meron silang pwedeng gawin sa atin kung hahayaan natin sila. Pero kung mas hahayaan natin ang kapangyarihan ng Diyos, kanyang kadakilaan, ay laging mamayani sa atin, hindi kaya tayong talunin ng ating kalaban. Okay? Ano pa sila? Pero more importantly, my dear friends, there are still more faithful angels than fallen angels. Ganda lang, ano? Maraming mga marahil nagdesisyon laban sa Diyos, pero mas marami pa rin ang anghel na para sa Diyos. Father, ilan po ang fallen angels?
Hindi ko po alam ang bilang. But if I will speak from experience, one time, siguro magandang maririnig nyo rin, no? Meron po akong dinala po sa akin na isang batang babae na 19 years old, no? Ako po yung nakasign pa sa Marikina noon. And while I was performing and reciting, pronouncing the rite of exorcism, may mga words po sa rite of exorcism na talaga matitrigger po yung demonyo. And for some minutes, no, after I pronounce a particular sentence, no, bigla pong yung bata ay nagsimulang sumuka at siya po ay umubo na umubo, sumisigaw, na para bagang mula sa bibig niya ay may mga lumalabas, no? Kasi yun po yung parang sound nung kanyang wala ko nakikita. Hindi ko po nakikita yon. I do not have that charism, no? Maybe some of the exorcists have, no? Pero nung ina-exercise po siya po ay umuubo and making some sounds coming from her stomach, no? Papalabas, okay? And you know, nung pagkatapos po ng exorcism, I was able to talk to her, okay? At sabi niya, yung parang nararamdaman daw niya na gano'n na nga, no? At one point, she was conscious daw na parang siya ay dumuduwal. Okay? And para baga may bumulong daw sa kanya na may mga lumalabas daw. Sabi ko, ano sa tingin mo? Inano ko lang sa kanya, Father, parang ang narinig ko, there were more than 200 demons coming out of me. Yun ang parang sharing niya sa akin, ano? Sabi ko, 200. Sabi ko, talaga? Okay? Sa isang bata pa lang, posibleng 200 or more. So kung tatanungin mo, ilan ang demonyo? 200 plus yung sayo. Marami. Yung sa inyo. Yung sa akin. Marami po. No? But the good news is, there are more faithful angels than fallen angels. Okay? So, most common names of faithful angels. Ito. Alam nyo, maganda pong maintindihan natin ito at malaman. Okay? Siguro kung tatanungin ko kayo, no? Magbigay nga ng pangalan ng anghel. Ilang beses ko naman sinubukan to eh. Magbigay ka ng pangalan ng mga anghel. May mga nagtataas talaga, no? Father, si Michael. Okay. Very good. Okay. Sino pa? Sino pa alam ninyo anghel? Okay, sige. Kayo, mag-usap kayo. Gabriel? Okay, you know Gabriel. Of course, no? And, sino pa alam ninyo? Raphael. Okay. Pag nagtanong pa ako, meron pa ba iba? Father, si Jujel. Yan. Barakiel. Shalchel. May mga ganyan pa, no? Ano ba? Ano ba alam nyo? Zerubbabel? Okay. Siguro marami pa kayo na no? Naiisip. Baka nga may koleksyon kayo ng mga anghel, no? Tapos nasa ilalim yung pangalan, mga Uriel, Shalchel, Barakiel. Pagkatapos po nito, magnilay kayo. Bakit? Because, my dear friends, as I speak to you now, the Catholic Church accepts only 3 names of angels. Faithful angels are named in the Bible. Okay? Although it is also mentioned that there are 7 archangels, 3 lang po ang binanggit sa Biblia. Kung kaya't hindi po tayo pwede mag-imbento ng pangalan ng ibang anghel maliban sa nasa banal na kasulatan. Father, yung mga religious store, nagbebenta ng ganito. Hindi rin nila alam yun. Mali yun. Okay? Father, saan mo naman nakuha yan? Ito. According to the Directory on Popular Piety and the Liturgy, Principles and Guidelines, December 2001, Vatican City. Okay. Sabi po rito, the practice of assigning names to the holy angels should be discouraged, except in the cases of Gabriel, Raphael, and Michael, whose names are contained in Holy Scripture. Ayon.
Sa Father, anong gagawin namin doon sa 4? Tapon mo na. Huwag na yan. Bigyan mo kay Father. Bigyan mo sa parish priest mo. Okay? Father na bahala doon. Or better yet, give it to an exorcist. Pero sana po, ngayon, 3 lang po ang pangalan, ha? So, ulitin natin. Ilan ang alam mong pangalan? 3 lang. Ano po yung ibang yun? Well, we don't know if they are names of good angels or bad angels. So, malapit na ako matapos sa pagpapakilala sa kalaban, no? Sabi po ni Gabriel Amorth, there are no good spirits other than angels, and there are no evil spirits other than demons. Ito, baka tanong na marami to eh. Okay? Ano ibig sabihin? I will end this first episode with the Catechism of the Catholic Church about particular judgment. What is particular judgment? Okay? Tingnan niyo po, it is the judgment of immediate retribution which each one after death will receive from God in his immortal soul in accord with his faith and his works. I underlined the word immediate. So, ibig sabihin, at the hour of death, ang tao, ang kaluluwa ng tao, may pupuntahan agad-agad. Either heaven, purgatory, or hell. Yan ang turo ng simbahan. Immediately. So, yung kaluluwa natin, hindi pala umiikot-ikot. Pupunta na agad kung saan. Therefore, okay? Therefore, there is no such thing as a wandering soul in this material world. What we consider to be mga ligaw na kaluluwa are in fact demons. Okay? Kaya ho, pag may nagpakita sa bahay ninyo na anyong lola mo, nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, at kinakalakalabit ka't nakangiti pa, don't be deceived. Unless permitted by God, they are not your loved ones. They are demons. That's why, will you ask me, Father, do you believe in ghosts? I believe more in the devil. Kasi yan ang gusto nila. Hinahanap-hanap, kinakausap, at sasabihin, Father, hindi naman sila ng mabait naman. Sa mga susunod na episode, mas mauunawaan nyo. Sana naipakilala ko ang Diablo sa inyo, no? Pero huwag kayo makikipagkamay sa Diablo. Sila po'y pinapakilala ko lang para alam natin sa mga susunod na episodes natin. Handa na ako sa'yo. Kilala na kita at naniniwala ako. This now will make you weak. So that ends our first episode. Sana po, subaybayan nyo pa rin po yung mga susunod na 4 nating mga balitaktakan at episodes. Marami pa po tayong pwedeng matutunan at maunawaan. Maraming salamat, Father Jeff Quintela. Marami po tayong mga natanggap na mga katanungan. Pwede po ninyong i-check sa inyong monitor. Oo nga. Samantala, bago po na ninyo umpisahang sagutin isa-isa ang mga katanungan, meron rin po tayong mga natanggap na mga pagbati sa inyo. Mula po kay Michael Vincent Ibernas. Good afternoon, Father Jeff. Meron si Jean Pineda, watching from Norway. Si Liz M. Good afternoon, Father Jeff. I was one of the attendees of the Spiritual Warfare Seminar 1 and 2 in year 2016. Si Rizel Z. Thank you, Father Jeff. Praise God. Si Johannes Paulus, watching from LA. Raul Gonzalez. Good PM, Father Jeffrey. Si Mayet Ong. Good afternoon, Father Jeff. Si Azil Brioso, nice topic. We really need to learn this for our present times. Meron rin pong pagbati mula kay Angel Melody Fuentes. Wow, nice topics. God will it that we complete all talk. God willing, yes, that we can complete all talks. Uh-huh. Victoria Jimenez, Blessed afternoon, Reverend Father Jeff. Meron rin pong message si Marion Bayaras. Hello po sa pinaka-pong exorcist ng Diocese of Antipolo. Yan po. At marami pa pong mga pagbati, pero
Balikan naman po muna natin, Father, yung mga katanungan. Okay po, meron po mga ilang katanungan po rito. Actually, nung ni-run ko po yung mga katanungan, palagi ko po kanina pa ito bago ko sabihin yung huli. At nasagot po, at karamihan ng mga tanong agad dito po sa sinasabi. Kasi may mga sabi dito, yung mga ghost ba, pwedeng demons? So, nasagot natin na demonyo talaga yon. Okay? And pare-pareho po halos yung mga tanong. Meron dito isang tanong, Father Jeff, paano po malalaman kung inaalihan ka ng demonyo? Yung kaba akong tinutukoy mo. Kung paano, kung inaalihan ka ng demonyo. Hindi pa ako inaalihan, pero sasagutin po natin yan sa mga susunod nating mga episodes. Kasi po, i-discuss ko rin po yan pagdating po dun sa pangatlong tanong. Okay? Sa pangalawang tanong, doon po sa what is the enemy's attack strategies, no? Kaya po kung may time uli kayo sa Miyerkules, okay? Bibigay po natin yung signs kung paano kung isang tao inaalihan ng masamang spirito. Shoutout kay Father Marion Bayaras, no? Talagang buhatan lang ng sariling bangko, kaya pogi ka rin naman, tol. Okay? Ikaw nga ang heartthrob ng Veritas, eh. Okay. Eto po, bakit po sinasaniban ng demonyo ang isang tao kahit may malalim siya na pananampalataya sa Diyos? Ano niyo po, yung pagkakaroon ng malalim ng pananampalataya, minsan kasi, malalim yung pananampalataya sa tingin lang natin. Okay? Pero may totoo kasi at may katotohanan ang pagkakaroon ng malalim ng pananampalataya. Like for example, you may be going to Mass, you may be having some sabihin natin mga images sa bahay mo. Pero baka naman sa kabila ng meron ka mga imahen, meron ka rin mga ibang lucky charms. Ibig sabihin, may opening ka pa rin sa sarili mo. Okay? At tandaan mo, at sa mga susunod na episode, mas maunawaan natin to, ang Diablo hindi yan papasok sa bahay mo at buhay mo kung hindi ka magbubukas ng kahit maliit na pinto. At kahit tayo pala simba, sabihin natin, kahit tayo lagi nagpapabless ng mga images, baka naman hatirin ang ating tiwala sa Diyos. Okay? Well, sabi nga, the size of a mustard seed is enough for Jesus. Kahit na maliit na pananampalataya. Pero meron, malaki nga ang pananampalataya, pero hati naman. Ang laki ng pananampalataya ko sa Diyos. Pero kailangan meron din ako imahe ng mga Buddha. Meron din akong palakang may kagat na coin sa aking sala at meron akong kumakaway na pusa sa aking tindahan para ako iswertehin. Hati ang pananampalataya mo, kaya pwede ka pa rin pasukin ng masamang spirito. Okay? Okay, tinampan natin ang ibang tanong dito. Sige, Father, habang tinitingnan niyo po yung mga sunod na mga katanungan. Sige po, bati po muna tayo. Meron po ulit, patuloy po ang ating mga natatanggap na mga messages. Mula po kay Kay Servando, a blessed Wednesday po, watching from the community of St. Martin de Porres Parish, Diocese of Imos, Bacoor City. Galing naman po kay Araceli Baldovino. Hi, Father Jeff, watching from Bacoor, Cavite. Kay Matthew Hernandez, good afternoon, Father. Si Janelle Castro, hello, Father Jeff. Si Puring de la Torre, si Father Jeff ang aming poging kura paroko. Yan. Galing naman po kay Let Estrellado Alcantara. Hi, Father Jeff, watching from Taguig City. Si Noli Ral Tambuanan, watching from Nangka, Marikina City. Si Angel Melody Fuentes, nagutom ako, Father Jeff, sa sampurado mo, Carnation. Ha ha ha, you truly are God sent to help us learn more about our faith and enemies of our salvation. Sige, Father. Okay, meron po isang magandang tanong din dito. No? Father, pwede na po gamitin ang Ave Maria, Gracia Plena, yung Hail Mary in Latin, no? Sa sinasapian ng evil one. Ano niyo po mga kapatid, no? In my experience as an exorcist, and even from the experience of my brother exorcists, kadalasan, shall I say, prayers to the Blessed Virgin Mary, or Marian prayers,
are proven to be powerful prayers against the evil one. Yeah. Maraming beses ko na pong naranasan yon na pagod ka na kasi minsan ayaw lumabas na masamang spirito. Nagdududa ka na sa sarili mo kung kaya mo ba talaga ito. Siyempre, makikita, hindi ko talaga kaya ito. Pero sa tulong at awa ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, samahan mo pa ng panalangin ni Maria, mas napapadali ang aming ginagawa. No? Kasi takot na takot ang diablo kay Maria. Yun po ang sa aking karanasan. Okay? Kaya nga po, sabi nga ni Father Gabriel Amorth, whoever prays the rosary cannot be touched by Satan. I repeat, whoever prays the rosary cannot be touched by Satan. Okay? If one Hail Mary can cause the devil to tremble, imagine what a rosary can do against the devil. No? Kaya dasalin mo yung rosary, you cannot be touched by Satan. Every day. Yung mga misis, magdasal kayo ng rosary and your husband cannot touch you. I mean, while praying the rosary, of course. Okay? Kidding aside. Biro lang, baka naman kayo masyado kayo natatakot seryoso. No? Pero ano pa bang dasal kay Maria ay at humihingi ng tulong laban sa masamang spirito. Nanay yan eh. Hindi kanya pababayaan din. Okay? Meron pang isang tanong dito. Ate siya, pwede pa ba? Mga ilan pa? 10? Mga isa na lang. Meron pa po tayong 7 minutes. 7 minutes? Okay. Sabi niya rito, paano po malalaman kung malalim na ang pananampalataya natin? Hindi po ako nagbabasa ng puso at hindi rin ako nagbabasa ng isipan, no? But of course, ultimately, only God can know our hearts. Alam natin yan, okay? Pero gaya po na nasabi ko kanina, narinig na rin po natin sa Ebanghelyo, di ba? Yung, if you have the faith the size of a mustard seed, you can say to this, ganyan, to this mountain, di ba? To this tree. Ibig sabihin mga kapatid, mas gugustuhin ng Diyos ang isang pananampalataya kahit singlaki man lamang ng butil ng mustasa kesa sa inaakala nating pananampalataya na napakalaki pero hati-hati naman pala or impaired. Bigyan ko kayo ng isang example. Marami po akong mga kaibigan din noon na they pray and ask for my prayers kasi raw sila po ay mag-a-apply ng US visa. Okay? Kaya sabi nila sa akin, Father, pagdasal mo naman. Ako'y nagro-rosaryo araw-araw para lang din dito. And ako po'y pumunta rin sa Quiapo, sa Baclaran. Matinding pananampalataya nito. No? Ano pa ginagawa mo? At alam nyo, Father, proven na rin to sa buhay ko. Alam nyo, pag sinusuot ko tong lucky charm na ito, napagbibigyan ako sa lahat ng gusto ko. So, sabi ko, okay, hinintay ko muna, lucky charm. Noong araw na siya pumunta sa embassy, hindi po siya nabigyan ng visa. Okay? I don't know for what reason. No? Pero meron ho akong isang kaibigan. Okay? Sa tol, dadasal ka ba? Sinasabi ko lang kay Jesus, bigyan akong visa. Sabi nga ganun daw. Ano pa ginagawa mo? Yun lang. Sabi ko, naniniwala ka ba sa mga pampaswerte? Yun. Hindi. Kasi sinasabi ko lang, Jesus, sana may visa ako ha, bigyan mo lang ako. Kailangan ko yata eh. And then wala na siya ibang inaasahan. Walang sinusuot na lucky handkerchief or lucky brief. No? Nabigyan siya. Napakaliit lang ng pananampalataya. Hindi nga siya dumalaw sa mga simbahang marami. Pero sinlaki lang ng butil ng mustasa. Pero may nagagawa. So kung tanong mo, paano malalamang malalim ang pananampalataya? It's not about the depth. It's the integrality. Yung pananampalatayang buo, whole, and only to God. Na hindi umaasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Na wala ka mga backup powers.
Insulto kasi sa Diyos yun eh. Para mo sinasabi, Lord, naniniwala ako sa kapangyarihan mo. Pero mabagal ka sumagot eh. Kaya may backup ako. That's not the point here. The point is, do you have a firm faith? It's not really the depth. Na buong pananampalataya. Okay. Ate, may babatiin ka pa? Opo, meron pa pong mga gustong bumati. Galing po kay Francis Garaygay. Nice to see you again, Father Jeff, and nice words again. Kay Wenwen Taperla. Salamat, Father Jeff. God bless po. Galing kay Dory Resurrection. Watching from Caloocan. Si Juke Derilo. Idol ko talaga yan si Father Jeffrey Benitez Quintela. Sobrang linaw niya mag-explain. Lalo na sa mga homily niya. Sama po Everyday yun Mass. idolatry Keep it up, Father. Okay. Si Ingresia Nuilan. Father Jeff, God bless you more. Rodora de la Paz Torres. Thank you po, Father Jeff. Si Grace Dairit. Thank you, Father Jeff. Very interesting and informative. Looking forward for more. Watching from Antipolo. Pretty Gina. Thank you, Father Jeff. Interesting topic. Consuelo Aliones. I am so thankful for people like you, Father Jeff. God bless and be with more. Father, galing po kay JNT SRH. Walang vowel. Father Jeff, pwede po kayo magkwento ng exorcism nung kasama niyo pa si Alden. Galing naman po kay Stephen Abdon. Hello, Father Jeff. Very informative topic. Watching from UAE. Si Carmelite, galing Carmelite Missionary CM. Greetings, Father Jeff. We attended your seminar in Iloilo. Whoa. Bernard Dalugdo. Hello, Father Jeff. Watching from Canada, Saskatchewan. Si Let Alcantara. Good afternoon, Father Jeff. Watching from Taguig. Si Dave Rosales. Watching from Canada. Mercy Balaba. Watching from Cagayan de Oro. Dion Lumbay. Watching from General Trias, Cavite. At marami pang iba, Father. Pero tayo po ay nasa dulong bahagi na ng ating Yes. programa. Kaya po kami ay hihingi ng inyong paanyaya para sa susunod na episode at ang inyo pong pagbabasbas. Okay po. Una-una po, maraming salamat po sa bumubuo ng TV Maria para sa pagkakataon pong ito. Alam ko po, Diyos ang may gawa nito at banal na spirito. No?